matters to the master because you are precious in the sight of the master. You see, so magandang oras sa inyong lahat, lalo-lalo na kayo mga nandyan at nandyan ang yung classmate ko si Pastor Bonifacio Lopez na nagpe-pray, si Ma'am Rai si Capanyo, si Madam Estela de Mata, ganoon din si Ma'am Ronalyn Marie Bautista Malanot, si Ma'am J.Ann Bucala Presto, taga-Apusing, ayun, Apusing, West Alcala, Philippines. Claudine Odasco sa Piat, Cagayan, si Pastor ako, sa Apusing din yan. Okay, si Ma'am Kalisaan Bundang sa Baguio City. And then si Ma'am Jesat Batad Timagos, basa Apusing din to. Obram Udlaw Tagapayaw, salamat po. Talagang matindi ka dyan. Pagulayan family, what Pastor Bukel and Marjorie. And then nandyan si Ma'am Banaya Matante, kasama si May Bautista Malanot. Yeah, salamat po Ma'am Naomi Taguba with your presence every time na meron live streaming. Ganon din sa Ma'am Esther from Persia. At talagang natutuwa tayo na kahit malayo kayo dyan sa Middle East ay nanonood kayo. Diba Ma'am Rosalina Alpay mga da sa Quezon Province. Tignan nyo yan. Pastor Darwin Kaalim nandyan sa Santo Niño, Philippines. Salamat, Pastor. Tignan nyo. Sabi ni Pastor Lopez, I'm praying for you 7 times. Sabi niya. Okay. Si Danny Ann Eunice Vargas sa Espirico. Yan. Salamat nandyan kayo. So, ang ating lesson ngayon ay, siyempre, tuloy pa rin natin ang lesson natin tungkol sa love. Ano po? Kaya lang ngayon ay love of God naman. Kasi loving God tayo, di ba? Ngayon naman, love of God. Yung God, so love the world. Yan ang ating tingnan ngayon. Kasi ang tingnan natin dito, Sir James, kung nag-outline ka, di ba? Pastor Frank Michael Magigad, salamat, nagpe-pray ka rin yan. From Piat with the members. Sabi niya, tingnan niyo yan. Okay. 1 John 4:10. Saan tayo dito? Very good. Nakangiti din kayo. Talagang masayang araw nito. Anyway, we still extend our sympathy to the Basang family. Nung pamangkin ko, pumanaw ang kanyang may bahay kahapon. So, stroke naman yun po. Okay, nandyan na kayo. Sabi ko sa inyo, ang ganda ng verse na ito. Ready, read. Herein is love. Not that we love God. Ito na. But that He loved us and sent His Son to be the one that just satisfies the justice of God for our sins. You see? So the word propitiation has something to do with atonement. Ano po? Yan ang naka-satisfy sa wrath of God. Remember, sabi ng Bible, the wrath of God abideth on you if you don't believe. But if you believe, wala na yung puot ng Diyos sa iyo because all the wrath of God was laid on Jesus Christ. Nasingil na. Diba, Sir Tomas Dulnuan from Aurora, Isabela, Philippines. Okay, mag-pray na po tayo. Maraming salamat po sa napagandang araw nito. Napakaganda dahil iningatan mo kami at may progress ang aming nagawa kanina ng Pastor Bukel, Pastor Gilbert sa tirahan ni Pastor Nixon. Salamat sapagkat may mga tao na naipon doon sa Bantay Sulana. Tulungan mo po ang Abig, Bigbigan, Ragsak, Medina family, kasama si Lagay, Kaleda at saka mga Belango family. Salamat sa reception nila ro. At ganoon din sa mga lahat ng missions na naabot na. And we thank you na maraming nanonood sa oras na ito. And thank you for the church members who are supporting this great ministry. For without them, we cannot move and we cannot go to the regions beyond. So bless them beyond what they also think. Remove every sickness in their homes, in their bodies, and those who need healing, Lord, touch their bodies so that they can recover again, serve you, and serve their family. Thank you again for your goodness in our country. Bless our president in his decisions, so with our mayors, throughout the Philippines and the governors. Oh God, help them. Even the PNP, the AFP, also, Lord,
for the barangay officials. Use me the Holy Spirit to just explain and make your people will understand that the love of God conquers all. In Jesus' name. Amen. Okay, punta tayo rito mga kasama. Love of God conquers all. Sabi ni Ma'am Reelia Mepante. Okay. Conquers all. Number one, that the love of God conquers all ay ganito. Jesus Christ is our Savior who conquers all suffering. Yun ang number one. No? He conquers all suffering talaga. Kaya kung kayo ay talagang hindi pag-aano nagmamahal sa Diyos, ito ang dapat yung alalahanin. Hindi basta-basta ang nangyari kay Jesus dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Basahin natin sa Isaiah 52 muna para makita nyo ang suffering ni Lord Jesus Christ. Okay? At salamat kay Ma'am Jean Bukala Presto. Amen po, Pastor, sabi niya. Okay. Yan, si Kanya Palatan Kaleda din. O, tingnan mo, nag-amen din siya. Salamat sa inyong pakikinig. Ba, nandyan si Preacher Laiban? O ba, salamat. O, Preacher Laiban, ikuan mo ito. I-outline mo ito kasi para mahalin din natin Panginoon, dapat naintindihan natin yung love of God. Isaiah 52 at buksan natin sa verse number 14. Tingnan niya. Sabi ni Ma'am Jessa Batad Timagos. Amen. O, tingnan niyo. At oras naintindihan niyo ito mga kasama. Talagang mahalin niyo si Jesus because He conquers all sufferings, lahat ng hirap dahil sa iyo at sa akin. Talagang sinugod niya yan. Sabi ni Preacher Ong, I'm watching. Ayun, Preacher Ong. Ang sabi niya dito, basahin natin verse 14. Look at this. As many were astonished at thee, and his visage, yung mukha niya, yung itsura niya, was so marred more than any man, and his form more than the sons of men. Ano yung ibig sabihin nun? Pinagpapalo si Lord Jesus Christ. Talagang yung balbas niya, sabi ng New Testament, pinagbubunot. Kinoronahan ng tinik in such a way na yung dugo dumaloy sa kanyang mukha dahil talagang yung tinik ng corona ay bumaon sa kanyang skull. Oh. So, He endured those sufferings just for us. Matindi pagkasuffer niya. In fact, sabi ng Bible, 39 stripes ipinalo sa kanyang likod. Yung stripes kasi niyan, mga kasama, ay yung pamalo ng mga Roman soldiers. Ay, lalahanin natin, tali ho yan. No? It's a rope with the, yung bang dulo nun, linagyan nila ng mga kuko, made of bones. Kaya kung ipalo yan, didikit tapos hugutin. Kaya nga likod ni Lord Jesus Christ, yung mga buto, ribs niya nakikita dahil talagang pinahirapan si Lord Jesus Christ. At kung naintindihan natin yan, talagang naintindihan natin love of God, then we will also love Him in return. Kaya nga, kami la Pastor Lopez, naintindihan namin yan sa Bible School, talagang we also endure all sufferings. Lahat ng suffering talaga. Pakinggan niyo ang summary ng suffering na Apostle Paul. 1 Corinthians chapter 4. Para makita niyo na we can also endure all sufferings if we will just look to Jesus. Na talagang tiniis niyang lahat para tayo matubos. Para tayo ay ma-rescue. Alam mo ibig sabihin ng rescue, ha? Hindi basta-basta ang word na rescue. O katulad nangyari diyan sa sa Taiwan, 'di ba? Naglindol diyan o mga rescuer talaga, may mga nasugatan doon dahil talagang hinugot nila yung mga naipit. O katulad din nung sabi sa 9/11 nung nag-rescue yung mga firemen doon, yung iba namatay, yung iba talagang alam niyo yung iba, mga kasama talagang nasunog pero nakaligtas sila, 'di ba? Lori May Batad
Timagus at saka si Bueno Baseg. O, tignan mo yan. O, salamat po sa inyo na nanonood. Now, look at this. Chapter 4 tayo. And we will see that Apostle Paul said sa verse 10. Tuloy natin to hanggang verse number. Yan. 13. 10 to 13. Tingnan nyo si Apostle Paul, lawyer ito Lawyer, pero dahil nakita niyang suffering ni Christ for him, sabi niya, for to me to live is Christ. Talagang minahal niya si Lord Jesus. Anong sabi niya? We are fools for Christ's sake. Bakit? Look, mantangin mo, sasabihan ako noon, nung nireject ko US Navy, naku, sira ulo ka ba? Bakit tinanggihan mo yan? Malaking sweldo US Navy. Sa akin, siyempre, nalaman nila na mag-US Navy ako at dumating na yung calling ko. Pero sabi ko, hindi. So, tingnan mo, we are fools for Christ's sake. But ye are wise in Christ. O katulad din ni Dr. Armin Salva, physician ho yan. Expert physician. Hindi lang physician, surgeon pa. Pero nung tinawag siya ng Diyos, siya nagpastor sa Bible Baptist Church sa number 55 Katipunan Street, Cebu City. Napakalaking ministry yan. At marami silang ni-sent out na missionaries, not only sa local, pero whole world. Anyway, yung iba yun ay nakikipitch in tayo para matulungan. We are weak, but you are strong. You are honorable, but you are despised. Sabi na Apostle Paul yan. For even unto this present hour, we both hunger. Sa totoo, mga kapatid, di basta-basta magutuman, totoo. And thirst. And, sabi ni Apostle Paul, alam ibig sabihin ng naked, talagang wala silang pagbihisan. Oo. Ang ginagawa, ito kwento ito ng isang missionary. Isa lang damit niya kung gabi, labhan niya. Tapos yung kumot niya, ang kanyang pantakip kung gabi, kinabukasan, medyo tuyo na, yun ang kanyang damit. Sinabi talaga ni Tika yun And are buffeted, buffeted, pinagsasampal, and have no certain dwelling place. Wala matirhan. Mabuti nga tayo, meron Kaya nga, ang bait ng Diyos sa atin. Verse 12, and labor working with our own hands. Totoo yan. Being reviled. Kasi yung iba wala talagang support, kaya kinakailangan maghanap buhay sila. Maghanap pera. Until such time na sila ay mag-stable. Being reviled, we bless. Being persecuted, we suffer it. You see, mga kasama, hindi basta-basta na sumunod kay Jesus. Kaya nga, hindi basta-basta yung mga misis ng pastor. Kaya kung kayo, plano nyo maging misis ng pastor, talagang, wag na. Maghanap na lang kayo ng maganda-gandang buhay kung gusto niyo mag-asawa ng pastor. Please lang, wag na kayo mag-asawa ng pastor kung hanap niyo ay pleasure, fame, Look at verse 13. Being defamed nga we entreat. We are made as the filth of the world. Matakin mo yan. Nakikita ko yan. Kahit kanina nga, tinatawanan kami ng tao. And are obscuring of the things unto this day. Siyempre, naghalo kami ng semento. O kami ng Pastor Bukel, Pastor Gilbert. May mga tao doon, tumatawa sa amin. Okay lang, sabi ko. Ngayon, ang maganda doon mga kasama, ito si Sergeant Tumaliwan. I-convince siya yung kanilang RD. Ayun, Rene John Hima is watching. Together, nandyan si Ma'am Elvira Presto. Thank you, Madam. Okay. Ngayon ito tingnan niyo ito mga kasama. Ang maganda dyan, kanina, tinatawanan kami siyempre. Ganun lang talaga. Binigyan ako ng regional command ng police ng uniform sa mga pagtuturo. Siyempre nilagay nila dito yung kanilang emblem. Kaya nung dumaan ako dun sa mga tumatawa, nagulat sila. Tinatawanan natin pagkatapos yun pala. Tingnan niyo mga kapatid. Hayaan mo tawanan kayo. Later on, magulat sila na ikaw pala ay isang kinikilala sa Philippine National Police
regional office. O, alam ni Pastor Paulino yan, di ba? Kaya, magpakumbaba tayo palagi. Remember, dahil alam natin ang love of God. Anong sabi ng Proverbs 22:4, para maalala ninyo habang naglalakad kayo sa lupang ito, ay stay humble. Huwag lang kayo mainis. Proverbs 22:4, basahin natin to. Anong sabi niya? Basahin mo. I-memorize nyo kasi ito para hindi kayo mainis kung kayo ay overtaken ng kalesa. Already read. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. You see, there is meaning in life when you are humble. Dahil sinong makipag-away sa iyo kung humble ka o umiiwas ka sa gulo, di ba? Kaya yung mga alam nyo na tatapang sa bahay nyo, yung palaging naiinis, na nadidemonyo, i-cast out yung demonyo, ay sabihin nyo, in Jesus name, alis ka nga sa taong ito, kapatid ko, anak ko, ganon, o kaya mister ko, misis ko, o sino dyan, anak ko na palaging pagalagala para Lord mapalaya. Ganon yan eh. So, alam nyo mga kapatid, you have that power, remember? Oh, you have that power because you know the love of God. See? Okay. So, love of God conquers all. Jesus conquers all suffering. Okay, pakinggan natin sa Isaiah 53 kung gaano siya nag-suffer mga kasama. And when you understand this, the more you will love Jesus. Dahil hindi lang pala basta-basta na pakinggan niyo ako na niligtas tayo. Oo. Okay. Isaiah chapter 53 at simulan natin sa verse number ito. Okay. Verse 2. Verse 2 Dahan-dahanin natin yan para malaman nyo na si Lord Jesus Christ ay talagang naghirap para sa atin. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He hath no form nor comeliness. Naintindihan yun? Hindi siya handsome po. Dahil kaya nga sabi ng Bible na hinalikan ni Judas siya para makilala kung sino si Jesus sa garden. Bakit? Kasi para pareho silang may balbas, para pareho silang Galileans. So hindi mo mahalata na siya yun. You see? He hath no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Kaya nga, sabi ng mga taga-Gadara, alis ka nga dito. Ayaw namin na ikaw nandito sa lugar namin. Sabi ng mga taga-Gadara, kasi lahat ng baboy nila lumangoy sa dagat dahil kay Jesus. Dahil, sabi ng mga demonyo, punta lang kami sa mga baboy kasi ayaw pa namin punta impyerno. Ayun, sabi ni Jesus, sige, punta sa mga baboy. Lahat ng baboy talaga. Hindi na, walang swine flu, pero nag-flu sila sa dagat. Man dyan si Dr. Angelina Emerson Galang Kiambo. Salamat po. Bunga namin yan sa Angeles City. Maya pabengi po, kapatid. Ito mga kapatid. When you understand the suffering of Christ, you will begin to love him. And you will begin to, face anything just for him. Ganyan kami ni Pastor Lopez, kaya buhay pa kami. Di ba, Sir Johnny Go? Punta tayo sa verse number 3. Yan niya. Tingnan yung suffering dito. Ang kasama, kung naintindihan natin ang love of God, ay hindi tayo talagang mag-quit. Iba sa inyo, nagtatampo na kayo. Alam nyo, ito sa Facebook, meron lang magganyan sa inyo. Mag-dislike ka, di ba? Tignan nyo yung Dr. Robbie Pearl Gerardo Millante. Hindi, umaatras yan pagbunot ng mga ngipin, ang mag-ayos ng ngipin. Ganun tayo May mga tao nangangailangan and we need to love them. Ganon. So as Bible-believing people, may mga buhay na aayusin natin and we must show the love of God to them. Okay? So, sabi niya rito, he is despised
hanggang ngayon, despite si Jesus, don't you know that? Pag narinig yung Jesus, sa Amerika nga, sabi na, pwede ba, wag na kayong magsabi ng Jesus, and rejected of men. Kahit dito sa television program, ay, wag niyong panoorin yan, si Legacy na yan. Meron akong nasalubong ganyang tao. Pagkatapos, meron nga, nagbibigay ng truck nga nung isang araw sa SM. Sabi nung isang tao, ayaw ko yan. Okay lang, sabi ko. Si Jesus, tingnan nyo, a man of sorrows. Alam niyo ba kung bakit? Lahat ng kanyang disciple, tinalikuran siya. Maring ikaw ngayong gabi, oras sa ito, you have sorrow in your heart. Kasi tinalikuran ka eh. Masakit matalikuran. Matrador. Masakit yun. Naintindihan ko yan. Na-trader din ako eh. Hindi lang sa mga pastors na pinakain namin. Hindi lang sa mga tao. Hindi lang sa mga membro. Pati loob ng aking tahanan, nalaman ko, na-trader din ako. Pero, what will I do? All I have to do is to look to Jesus and say, Lord, give me the grace needed to move on. Ganun yan. Okay. Katulad nitong ilog na ito ha. It keeps moving on, di ba? Kahit may mga bato diyan na obstacle, they will make a way to maneuver, and then they can become a blessing to the valley, bringing fresh water to the palay, di ba? Tingnan niyo yan mga kapatid. So we bring fresh blessings to people when we keep moving on dahil we conquer by continuing. Kaya tuloy lang. Halimbawa, you don't feel going to church kung halimbawa may church service pa kayo. Tuloy ka lang. You don't feel singing. Awit ka. In fact, i-download mo yung Footprints in the Sun. Alam nyo, you will begin to love Jesus when you know about Calvary. Alam nyo yung Via Dolorosa, di ba? The way of suffering. Ang ganda nung inawit ni Lea Salongayan, sabi ko, bakit pinili pa ni Jesus yung way of suffering? Meron naman ibang daan. Mga kasama, it's because of you and me. Okay? So, tatayo rito mga kapatid. Gusto kong malala ninyo ganito yan. Kinikwento ni Tatay Abante yan sa amin na merong talagang maramdaman mo yung illustration ni Tatay Abante sa suffering ni Jesus. Ganito yan. Meron daw isang talagang mistisahin na dalaga, nag-aral sa UP. Siyempre nakapasa sa scholarship yung bata. So, nag-aral sa UP from Bicol kasi Bicolano si Tatay Abante na tatay ni Benny at saka si Ruben. Okay? Kasi malapit ito kay tatay. Ngayon, nung dumating daw yung nanay, nagdala ng mga baon at nagdala ng pera dun sa kanilang dorm. Nandiyan si Sir Guerrero, magandang oras po. Ano yung nangyari? Sabi daw ng mga nasa dorm, kaano mo yun? Katulong namin. Pero nanay niya. Ngayon, every time daw maghatid ng baon, siyempre train nung araw, di ba? Kasi nung araw mga kasama, madali lang Bicol to Manila kasi train, okay? Ngayon, one day daw talaga hindi matis ng nanay. Sabi niya, anak, di ka dito. Kasi napakapangit daw talaga ng nanay. Yung ilong niya, nabawasan, tapos mga mukha niya, dinaanan ng mga apoy. At saka yung buhok niya, ay talagang hindi maganda. Nagwig pa nga minsan daw eh. Ngayon, pating tenga na nabawasan ng apoy. Tapos bibig niya talagang hindi magandang tao. Kaya dinideny nung anak na nanay niya yun. Sabi, katulong namin. So sabi nung nanay, sabi ko sa anak ko kung bakit nagkaganito ako. Anak, sabi niya, halika dito. Pasok tayo sa kwarto mo. Ikwento ko bakit naging ganito ako. Anak, sabi niya, hindi mo ba mas maganda ako sa iyo nung ako'y dalaga? Kaya lang ganito, anak. Doon sa bahay natin sa Bicol, siyempre, mahirap lang tayo. Kinakailangan magtrabaho ako. And then after that, maglaba.
Anak, alam mo nung sanggol ka, nilagay kita sa duyan dun sa kwarto ng ating bahay. Ngayon, habang nandun ako sa batis, naglalaba, sumigaw yung mga tao ng sunog. Paglingon ko, anak, umuusok yung bahay natin. Ang ginawa ko, tumakbo ako, daladala ko yung kumot, nabasa. Oo. Pagdating ko doon, sabi ng mga tao, huwag ka nang papasok kasi masusunog ka. Pero anak, dahil mahal kita, sinugod ko yung apoy. Pagkatapos nakita kita doon sa duyan, umiiyak ka, binalot kita ng kumot na basa. Tapos nilabas kita. Paglabas ko, anak, kinuha ka ng mga tao pero nahimatay ako, dinala ko sa ospital, anak. Ganito ako ngayon, anak, dahil tiniis ko yung mga ningas ng apoy para lamang iligtas ka. Sabi nung anak, nanay, hindi mo naman sinabi yan sa akin noon. Magmula ngayon, nanay, hindi kita ikahiya. Ito mga kasama. Maraming salamat po kay Ma'am Charito at yung aking pamangkin na si Litawa Dayan Meligasi. Saka si pinsan kong Jordi Latay at saka kakilala namin na Chato Velarde Arroado. Ito mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit? No form or incomeliness si Jesus. Hindi niyo ba alam na sinugod niyang impyerno alang-alang sa iyo? Pakinggan natin. Tingnan natin, ha? Pakinggan natin. Acts 2:31. Ganyan. Kaya nga mahal namin si Jesus. Dapat lahat naintindihan niyo yan. Dapat mahalin niyo si Jesus. Paglingkuran niyo yan. Hindi parang reklamo kayo. Baba, magbasa naman ko ng Bible. Linggo na naman. O ano? Ha? Tingnan niyo ito, ha? Sinugod ni Jesus ang impyerno alang-alang sa iyo. Para hindi ka napunta doon. Ready, read. He, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Nung nailibing siya, nailagay ang katawan niya sa libingan. Hindi bumaho. Yan ang ibig sabihin nito. Yung kaluluwa niya, pumunta sa impyerno. Sinugod niya yun para isarang impyerno para sa iyo. Hindi ka napunta doon. Dahil save ka na. You will not perish nga ron, but you have everlasting life. Ngayon, Pastor, saan ba nakalagay yan? Ba nandyan si Alaida Andres Dangata? Salamat po, nandyan kayo. Dapat tayo mga mananampalataya, mahalin natin si Jesus. Tulad tayo ng Bicolana ng gandang dalaga nung nalaman niya ng nanay niya pala ay malaking sakripisyo para iligtas siya sa apoy na nagniningas. Ganon din dapat. Dahil niligtas na tayo ng Panginoong Jesus sa apoy na nagniningas. Dapat mahalin natin siya. Oo. Diba, beats de mata? Ngayon, Pastor, saan ba yan sa Bible? Na talagang ginawa niya yun. Eh di punta tayo rito sa Isaiah 53, verse number 10. Ito, ha? Tayo kasi hindi natin naintindihan yung sin offering. Oo. Alam mo kung naintindihan mong sin offering, ha, kapatid? Ay talaga. Sabi mo, I love you, Lord Jesus. You did rescue me from the fires of hell. Already read. Yet it pleased the Lord to bruise him. Sinugatan. He put him to grief. At ito na. When thou shalt make his soul an offering for sin. His soul was made an offering for sin. Kasi nagpunta sa impyerno. He shall see his seed. He shall prolong his days. He shall see the pleasure. The pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Ito mga kapatid, I want you to see the context. Yung sin offering. Okay. Sa Leviticus chapter 1, sabi niya rito, sa verse number 2 to 4. 2 to 4. Okay. 2 to 4. Ano sabi? Ready. Read. Speak unto the children of Israel and say unto them, if any man of you bring, tingnan yan, bring an offering unto the Lord, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock. Verse 3. If his offering be what? Yan na. Burnt sacrifice. Susunugin talaga.
of the herd, let him offer a male without blemish. Remember, Jesus Christ is male yan, gender niya. Without blemish, walang kasalanan. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the congregation of the Lord. Voluntary pag-agtanggap kay Jesus. At itong maganda. Kaya nga, hindi lahat ng tao sa sanglibutan ito saved. Only those who stretch their hand of faith on Jesus will be saved. Look at verse 4. Kahit nandyan offering, sin offering or burnt offering, kinakailangan pa rin gawin itong verse 4. He shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make an atonement for him. Kaya nga meron tayong John 3:18 na sabi niya, he that believe on him is not condemned, but he that believe not is condemned already. And sabi ni John the Baptist, if you believe on him, you have everlasting life. If you don't believe, the wrath of God abideth in you. Ganon yan, magkasama. So, kita nyo talaga rito sa Leviticus, matindi ang pagkasabi dyan, di ba? Kita nyo ba yan? Burnt offering. Mantakin mo yun. Oh. Susunugin talaga ito. Oh. Ay, matindi ito. Kaya salamat sa Diyos, meron burnt offering na si Lord Jesus Christ. Oh. Tama yun. Dayan Meligasi. Palain talaga tayo ng Diyos. Bakit anak tayo eh? Oh. Ngayon ito saan bang impyerno? Eh di, tingnan natin saan yung lugar na sinugod ni Jesus. Narinig niyo? Matthew 12:40. Saan yun? Oh. Kaya nga, kung kayo updated sa current events, bakit yung La Palma Volcano sa Canary Islands, Spain, nagbubuga hanggang ngayon, magwa 1 month na ng apoy. Tapos pumutok ang Mount Etna sa Italy, sa Kilauea sa Hawaii, pagkatapos Mount Azok sa Japan. It's because palapit ng pagdating ng Panginoon. And then may asteroid na parating. Don't you know that? Apophis ang pangalan niya. Look, puta kayo sa internet nyo. Apophis. A-P-H-O-P-I-S. Yeah. Parating. And that's why the volcanoes are being magnet, being drawn to meet the heat of that asteroid. Okay, nandiyan na kayo. Matthew 12:40. Okay? Basahin nyo para alam nyo kung saan ang impyerno. Kaya nga, walang panahon mag-quit kasi alam natin kung saan ang impyerno, kung saan itapon ng Diyos ang mga ayaw sa Kanya. Ang sabi niya, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in saan? In the heart of the earth. Doon, sa center of the earth, ayon sa mga geologists, is napakainit yan, 2,000 degrees. Kung meron kayong panahon, i-search nyo yung sounds of hell. Sa Siberia, yung mga Russians, naghukay sila. They drilled kasi maghanap sila ng oil. Gawas lang oil rig. Alam niyo mga kasama, nung mga nakalampas na ng ilang meter sa mga 1,000 meters. Abay, yung kanilang pagbig, walang matamaan. Wala nang talagang halo na eh. Kaya wala silang, so inang ginawa nila, hinugot yung mahabang drill nila, yung barena na malaki. Ang ginawa nila, mga kasama, ganito yan eh. Kasi nasa Australia ako nung pinalabas talaga yun. 2002. Ginawa nila. Kumuha sila microphone na fireproof. Ibinaba nila doon. Pakinggan yung movement kung may oil. And then, ni-connect nila sa computer para marinig nila at talagang ma-decipher nila kung talagang yung movement na doon ay oil. Alam niyo mga kasama, pakinggan niyo ito. Totoo ito. Ni-tape nila yan, naka-tape yan. Nagulat sila. Bakit yung mga naririnig nila ay hiyawan ng mga tao na talagang sumisigaw na mainit yung lugar na yan? Iba-iba talaga. All you have to do is search nyo yan. Sounds from hell. Narinig ko first yan sa Australia noong 2002. Sa Siberia yan. Alam mo mga Russians, tinago nila yan kasi mga atheists, mga yan. Pero you see how God can use the atheists
to prove that the Bible is true. Okay, nandiyan ang aking apo na si Jennifer Daday Balunos. Ito ang kasama. Meron pa si Johnny Chang. Astronaut yan ng China. Meron yan ngayon, kahit sabihan niyo. Nung nagpunta sa space yan, at nung naalis na yung rocket sa kanyang spaceship, nandun na siya sa space. Maya-maya may kumatok, may pumukpok sa kanyang spaceship. Talagang tinuktok. Ganon. Tumingin siya. Maya-maya, meron na. Oh, alam niyo, hanapin niyo yun. Gulat siya. Pagbaba niya rito, ayaw niya sabihin na meron kumatok. Ilang beses kumatok talaga hanggat bumaba siya sa kanyang spaceship. Alam yung nangyari mga kasama. Matagal siya, pero dapat sabihin ko ito sa kasamaan ko mga astronaut. Sabi niya, sa China ito ha. Nung sinabi niya, sabi ng mga astronaut, kami rin naka-experience ng may kumakatok sa aming spaceship. Oh, you see, God is God. Bakit daw? Dalawa lang. Ganun lang. It's because I'm God. I'm here. I'm God. I'm here. Oh, because God wants us just to stay on earth because the heavens belong to God. Makita nyo yan sa Psalms 115 na. Kaya we need to love God dahil kung hindi natin mahalin ng Diyos, dersuhin tayo. Puntahan ng Diyos at sabihin, hoy, kinakatok ko na kayo, pa kayo mga Chinese na atheists, ha? Oh, ano sabi niya? 115, verse number. Ayun. 16. Yes, Sister Charito, Hell Israel. Kaya nga sa Mount Pinatubo, malapit kayo dyan, di ba? Mount Taal, oh, ayan. Oh. Ano sabi niya? The heaven, even the heavens are the Lord's. Ayaw niya na makontaminate ang heavens, ni-contaminate ng tao. But the earth hath He given to the children of men. You see? So, sa oras na ito, mga kasama, ay dapat mahalin natin ang Diyos kasi naintindihan natin ang love of God. Oh. We understand the love of God. Hindi basta-basta ang dinanas ni Lord Jesus Christ para sa atin. Don't you know that? Huh? O kayo dyan na sabi nyo, madali lang naman. Suffering. Madali ka? Kayo, yun, nandyan si Sister Emerson. Kasi San Fernando, palaging pinapako tuwing Holy Week, yung mga tao, ay sabihin ko sa inyo, alam nyo, mga kasama, hindi naman ipako ipako talaga na talagang itinali lang sila pitinali. Oh. In fact, yung isa nga doon, sabi niya, ayaw ko na. Bababa. Oh. Bakit? Hindi matiis. Hindi natin magaya yung nangyari kay Lord Jesus Christ. Ngayon, gusto kong makita niyo ito mga kapatid. Sabi niya rito sa chapter 26 ng Matthew. Gusto kong makita niyo. Okay? 26 ng Matthew. Okay? Gusto kong verse number 59. Ano sabi niyo 59? 26:59. Okay. Sabi niyo, now the chief priest and the elders and all the council sought false witnesses against Jesus. To what? To put him to death. Anong kasalanan niya? Wala. Alam niyo ba kung bakit patayin siya? Dahil sa iyo at sa akin. Sabi ng Bible yan. Look at verse number. Gusto ko makita niyo ito. Masakit ito. Verse 67. 67. O, basahin niyo nga. Masakit ba yan o hindi masakit? Sige. Ano? Then did they spit in his face? O ito, meron na bang nagdura sa mukha niyo? Pero si Jesus dinuraan. And buffeted him. Ibig sabihin, sinampal siya. And others smote him with the palms of their hands. Takin mo yan. So, tiniis niya lahat yan dahil sa iyo. Dahil siya lang ang qualified sacrificial lamb offering to atone.
for your sins. To make amendments between you and God. Kaya nga mediator siya. Look at this verse. Ephesians 5:2. Sacrificial lang. Kaya nga we love Him eh. Walang panahon para atras tayo. Diba, Pastor Jake Lian? Oo. Wala. Bakit atras ka? Hindi nga umatras si Jesus eh. Sa pagmamahal sa atin, talagang He conquered all the sufferings. Ano sabi niya rito? And walk in love as Christ also. What? Love us. And hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for what? A sweet smelling savor. Ibig sabihin, katanggap-tanggap. Remember, Old Testament, bakit tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel? It's because a blood sacrifice yan. Si Cain wala. The only sweet smell offering that God will accept on our behalf is the blood of Christ being shed and His suffering on the cross. And not only that, but He went to the lake of fire just for you and for me to fulfill the burnt animal sacrifice. Don't you know, sa Old Testament, papatayin yung lamb sacrifice sa altar. Pero ilalabas yan, susunugin. Hindi nyo ba alam bakit sa labas ng Jerusalem nabayubay si Jesus? It's because He did not only die for the Jews, He died for all of us. Yun ang sabi ng 1 John, di ba? 1 John 2, verse number 2. Tignan nyo. 2:2. Kaya mahal natin si Jesus. Tama yung sabi ni Sir Alaiban. Wala nang panahon umatras. Ako nga, hindi umatras eh. Di ba, Pastor Lopez, hindi tayo umatras sa dami ng pagsubok. Ay, sabi ko sa inyo, wala na akong mukha ipakita talaga sa mga pagsubok eh. Pero, tiniis ko, magpakita pa rin. Di ba, Pastor Lopez lang, Pastor Lopez to eh. At dito nga, sa Cagayan, wala na akong ipakita mukha. Bakit? Ay, sabi nga ni Sister Annang nung araw eh, Pastor Legacy, tinuturuan mo kami na magpakabait. Yung anak mo, hindi na mababait. Sabi Panginoon. Salamat naman. Meron 24:16 ng Deuteronomy. Look at this. And He is the propitiation for our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ito mga kasabayan. Bakit sa labas ng Jerusalem siya pinako? Dahil the sacrificial lamb, as I said, is not only for the Jews, but for the Gentiles. Kaya, pasalamat tayo na tayo ay kasali na sa salvation na yan. Ephesians 2, and then I'll pray. Ephesians chapter 2, verse number 11 to 13. Okay? Thank you, Pastor Lopez. The work of the Lord is to seek and to save that which was lost. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and with God in the world. Well, look at verse 13. But now, kayo mga Gentiles, tayo yun, in Christ Jesus, ye who sometimes were afar off or far off, are made near by the blood of Christ. For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle of wall partition between us. Verse 15, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in the ordinances, for to make in Himself of twin one human, so making peace. Kaya nga, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Thank God for Jesus who loves us. That's why we love Him. Let us pray. Lord Jesus, we love you. Father, we love you. And Holy Spirit, we love you for teaching us tonight, leading us into all truth, that Jesus is the hope of the world. Because He was the one who became our sin offering, suffering on the cross of Calvary,
and suffering the fires of hell just for us. May your people will understand this so that they will keep on loving you. They will keep supporting your work for the salvation of the lost. For our work is to seek and to save that which was lost. Thank you for our partners who are in the ministry, and thank you for my classmate, Pastor Lopez, who is always here to pray for me, and all the members who supports us with their prayers and their finances. I give you all the praises, the glory, and the honor now, oh Father, in Jesus' name, amen. God bless you.